So, di ba, sabi ko kanina, yung paghahandog ay kailangan magpatay sila ng mga hayop na magaganda upang ihandog sa Diyos upang mapatawad ang kasalanan. So ngayon, ang Ama na nagbigay ng isang handog, walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Ang sabi doon, ang gagawin niya na hindi ka na maghahandog, hindi ka na magpipinibensya, ang kinakailangan mo na lamang ay sampalatayanan ang binigay ng Ama, at ang sabi roon, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi roon, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, doon sa kanyang ginawa ay kanyang pinagtibay ito na hindi na siya humihingi ng anumang handog para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya roon, siya na ang isang handog upang wala nang maghahandog. Ang kailangan na lamang na tao maniwala, sumampalataya sa Diyos na naghandog ng kanyang buhay. Ganyan ka, kamahal kaibigan ng ating Panginoon. Marahil hindi mo mararamdaman minsan sa tao ang pag-ibig kung pagmamahal yan. Minsan ang tao, kahit yan ay kaibigan mo, sabihin natin close friends mo yan, pero minsan yun pa ang nagiging matinding kaaway. Diba? Minsan. So, ibig sabihin sa tao ay hindi po natin talaga tiyak. Pero dahil sa Diyos, sa kabila ng tayo'y makasalanan, hindi po tayo karapat-dapat sa Panginoon. Lahat po tayo ay nakakagawa po ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Huwag na po natin itanong kung ano ba yung mga kasalanan natin, pero tayo mismo nakakaalam niyan. Araw-araw tayo nakakapagsinungaling, tayo kapag nakakita tayo ng mga puting legs, di ba? Minsan tumatakbo, iba na iniisip natin. So ang sabi doon, kapag babae pa lang na naglalakad, pero sa isip mo, hinuhubaran mo na. Anong sabi ng Biblia? Nagkakasala ka na ng pangangalunya. So doon pa lang, hindi ka pa lang nagsasalita, sa isip pa lang, tayo nagkakasala na. Kaya sa araw-araw na ito, sa buhay natin, ay kapag hindi po natin nababantayan, ay akala natin normal lang po yun. Kasi tayo, sabi natin, lalaki ako eh. Ang tunay na lalaki, nakaramdam na gano'n. Oo nga, pwede makaramdam na gano'n, pero hindi yung pag-isipan mo ng gano'ng mahahalay yung isang tao na iyong nakikita. So doon pa lamang po ay isa ng kasalanan, ng pagnanasa na hindi po dapat. So, ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 8 ay bukod sa kanyang paghandog ng buhay, yung kaligtasan ay ibinigay ng ating Panginoon. Ito po ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, ang sinumang sumampalataya ay hindi na mapapahama kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Yun po yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo po ay sumampalataya. Kaya sabi niya, sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at iyon ay hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. So, ito yung malinaw lamang mga kapatid. Ito maging sasabihin ko mga kaibigan, pero huwag po kayong magagalit sa akin. Don't get me wrong, hindi rin po reliyon ang magliligtas po sa atin. Dahil wala pong reliyon na napako sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi roon na kapag ganito ka, ito ang iyong sekta o reliyon ay maliligtas ka. Hindi po. Ang sabi doon, sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kanino? Kay Kristo Jesus. So malinaw po, hindi po ang aming sekta, hindi rin po ang aming reliyon. Kasi kung bakit po reliyon din po, kasi hindi ka po pwedeng makapag-register sa sect kung wala kang pangalan ng isang fellowship. So yung ating sinasabing reliyon, yun po ay palatandaan o isang pangalan upang kayo po ay magiging legal sa ating pamahalaan. Kaya ang tawag po ng aming church ay The Potter's House Christian Center. At kung inyo itatanong ay siguro lahat tayo alam po natin yung church namin. Dito lang po yung ating nililikuan dyan, yung nililikuan ng bus at jeep kasi hindi pwede diretso. Diyan lang po sa bandang kanan, Green Square Building. Sa taas po, nandiyon po yung Potter's House Christian Center bago po mag-first year at sa baba po meron pong bingguhan doon. So naman po yung church namin. Kung bakit po namin ginagawa ito, yung ganitong pagbabahagi, sa totoo lamang po, araw-araw po meron pong babahagi ng salita ng ating Panginoon. At kung bakit po dito ako pumupunta, dahil po dito sa lugar na ito ay nagkaroon ako ng maraming mga kakilala dito. Meron ako mga naging kaibigan at ang ilan po dito sa inyo ay nakapunta na sa church. Kung kilala niyo si Brother Luloy, siya ay
Simula nung siya'y dumalo dyan, tuloy-tuloy na po siyang dumadalo. So, yun po ay hindi po natin siya pinilit na dumalo. Ang sabi lang natin, Brad, subukan nyo. Subukan mong dumalo sa gawain ng Panginoon. At ang Panginoon po ay siya ang bahalang kumilos sa buhay mo. Kaya kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, kanino ka sumasampalataya? Dalawa lang po ang pwedeng paglikuran ng tao, ang Diyos at ang kaaway ng Diyos. Ang Diyos na nagnanais ng tao ay maging matuwid, maging banal, maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Pero ang kalaban at kaaway ng ating Panginoong Hesus ng Diyos ay walang iba kundi si Satanas, kundi nais niya na ang tao ay gumawa ng kasalanan. So kung alin doon sa dalawang iyon, naroon ka ang iyong uri ng pamumuhay. Huwag po kayong magagalit sa akin. Yun pong katotohanan na kung tayo po ay nagpupumilit na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ay dahil po yun sa salita ng ating Panginoon. Pero kung hindi mo iniisip, basta kahit ano na lang gawin natin, basta kung saan ka masaya, di ba? May sabi nga doon, sige, kung saan ka masaya, suportahan ka, di ba? Pero kung iyong ginagawa, bagamat ngayon parang masaya ka, pero mapapahamak naman ang iyong buhay. Katulad ko noon, akala ko masaya ako sa aking pagtitekensya ko. Kasi ang saya, ang dami namin pag nagdodroga kami, ang saya. Merong alak, merong pulutan. Kaya mas mahirap pong magsyabu na hindi ka kumakain. Dahil iba ang tama niyan. Oo, noon ako nagsasyabu pa, naranasan ko 3 araw, 3 gabi. Walang tulugan. Gala ng gala yan. Pero pag nawala yung epekto ng droga, parang ulat ng gulay ng sulok. Doon kinakailan. Kaya kailangan talagang kumain ka. Kasi pag hindi ka kumain ako, maaga kang gogrogi dyan. Pero salamat sa ating Panginoon. Dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoon, na ang sabi nung nagbabahagi noon, sinubukan mo na ang maraming bagay sa iyong buhay. Kumuha ka na kung ano, nag-explore ka na. Ang dahilan lang po talaga natin ay gusto natin maging masaya. Di po ba? Kaya sinusubukan natin gawin ang mga bagay-bagay na yan. Hindi natin niisip na sa bandang huli nito, bandang dulo nito, mapapahamak tayo, di ba? Ang gusto lang natin, maging masaya tayo. Lalo na kapag meron tayong mga problema, ang tinatakbuhan ko natin, pag meron problema, barkada, alak, nagpapakalunod sa alak, droga, at yung sinasabi ko nga malimit dito, hanggang sa kapag wala na akong pang-bisyo, ay gumagawa ako ng paraan, nagnanakaw ako para makapag-bisyo lang. So ganyan po, nakakahiya po ang aking buhay, pero simula po noong sabi ng mga ngaral, bakit hindi mo subukan? Bakit dyan mo hinanap ang mga bagay na yan? Yung kagalakan, kapayapaan, o di naman kaya tagal mo nang hinahanap ang pagbabago ng buhay. Ang tagal ko nang gusto magbago. Ayaw ko nang ayaw ko nang mag-inom kasi pag nalasing ka, susumpain mo yung alak. Ayaw mo na kasi parang susuka nga, hindi maintin, sakit ng ulo, sakit ng sikmura. Parang may susuka ka, pero hindi ka makakasuka. Susumpain mo na yung alak ayaw ko nang uminom, pero pag okay na naman, pre, sundo tayo. Tagay na naman. Pero sabi ko, ayaw ko nang uminom, gusto ko na magbago Kaya lang, ang katotohanan po talaga, hindi po natin kayang baguhin yung ating sarili sa ating sarili nating kapamaraanan. Pumasok ako sa Porcillo, lulo ko pare sa aming probinsya sa Davao. Pero hindi po ako nabago. Yung lulo kong pare, kasama ko pa nga sa Tagay Kasama ko siya pang nagturo sa akin na mag-UC. Hindi ko po sinisiraan, pero yun ay base sa aking karanasan dahil ang lulo ko mismo ay pare sa amin. Doon sa loob po ng simbahan, doon kami nag-iinom kasama ang madre. Diba? So, ibig sabihin, ang dami pong taong hirap na sa buhay. Pagod na, sabi nga nila ay hopeless na, wala ng pag-asa. Kaya nga minsan, dumadating sa point na ang tao ay gusto ng wakasan ng buhay. Pero kung malalaman lang po sana natin at subukan mong lumapit sa ating Panginoon. Ano ang sabi ng Mateo 11:28? Magsiparito kayong lahat sa akin. Kayong lahat. Sino daw yung kayong lahat? Kayong lahat na nangapapakan. Kayong lahat na nangabibigatang luha. Kayong meron mga problema at suliranin. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Ang kapahingan nito, hindi yung kamatayan ng pisikal. Sa totoo lang po, kahit mamatay ka ng pisikal, pero kung pupunta kang impyerno, wala rin yun. So, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ang tanong diyan, kaibigan, sinubukan mo na bang lumapit sa ating Panginoon?
sa panahon na meron kang problema, suliranin, sino ang iyong tinatakbuhan, sino ang tinatawagan mo, sino ang iyong nilalapitan. Nasubukan mo na bang lumapit sa Panginoon at magpakababa, Lord? Kung totoo kang Diyos, Lord, alam mo ang aking sarili. Lord, kilala mo ako. Kita mo yung aking mga pinagdala, mga problema at suliranin sa aking buhay. Kung totoo ka, Panginoon, lalapit ako sa iyo. Tulungan mo. So yun pong ginawa ko noon. Dahil ang sabi ng mga ngaral, ang sabi nga, subukan mo lang, walang mawawala sa iyo. At walang madadagdag sa iyo na panibagong sekta o reliyon na ibibigay sa iyo. Kundi magkakaroon ka ng relasyon, magkakaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon. So sa oras ba na ito ay kung ako'y magtatanong, mabayagan nyo ba na subukan ng ating Panginoon? Brad, gusto nyo bang subukan ng ating Panginoon? Kuya? Kuya, gusto mong subukan ng ating Panginoon kasi nakapikit ka? Yeah. So, ngayong oras na ito ay paano ba natin kung kapalatayan na ng ating Panginoon sa magitan ng isang panalangin? So, paano natin kakausapin ng Panginoon? Hindi naman natin siya pwedeng i-text o tawagan. Wala naman siyang through prayer po. Ang pagkausap sa Panginoon ay namagitan ng panalangin. Di ba? Pag halimbawa, pag meron kang gustong kausapin tao, i-text mo man siya, tawagan mo man siya, pero iba pa rin yung personal mo siyang nakakausap. Kasi parang mas maganda pa rin yun. Kung meron kang kahilingan. Di ba? Pagka meron kang kailangan sa tao, mas maganda pa rin personal mong sabihin sa kanya. Kaysa yung ipakiusap mo lang, pre, pakisabi nga doon. Mayroon na ako ng pera. Di ba? Parang pangit naman yung ganun. So ngayon, tayo lalapit sa Panginoon, hindi na tayo dadaan pa kung kanino. Tayo lalapit sa Panginoon, Lord, ako'y lalapit sa iyo, Panginoon. So, pangunan ko kayo sa panalangin mga kapatid, mga kaibigan. Pakisunod niyo pong panalangin natin, ha? So, tayo magsimula na po sa itong panalangin. Dito po kami nagsimula. At itong panalangin ito, serisuhin ko lang sa buhay mo. At isipin mo na ikaw mismo ang nagsabi nito sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ko alam yung iyong kalalagayan, problema mo ngayon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kapag ito'y ginawa mong seryoso, ipapalaman tayo ng Diyos ang meron siya sa buhay. Sige, tayo magsimula na po. Ganito po. Panginoong Jesus, po, ulitin na po. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay mo ang iyong buhay dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Patawarin mo ako na matagal na panahon na hindi ako lumapit sa iyo. Humihingi po ako ng patawad sa aking mga kasalanan, mga pagkukulang sa inyong harapan. At sa oras ko na ito, tinatanggap ko ang Panginoong Hesus na napako sa krus bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na ang kumilos sa aking buhay. Tulungan mo ako na ikay makilala at mapaglingkuran habang ako ay may buhay. Alalahanin mo ako sa iyong kariyan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa oras na ito, ang ating mong nalapitan ay ang ating Panginoong Jesus. So, kung seryoso tayo mga kaibigan, ang Diyos ay seryoso. Alam ko, kung seryoso ka, meron siyang ipinapadama sa iyong kakaibang. Meron siyang, hindi mo ma-explain na kakaiba na buhay mo. At ako na lang mag-pray sa atin. Panginoon, salamat po sa aming mga kaibigan na ito na Panginoon, narito nakinig na salita ng Diyos. Panginoon, silang subukan lumapit sa iyong Panginoon. Hindi ko alam ang kanilang mga buhay, ano man meron silang mga problema, pinagdaraan ng Panginoon. Pero mas silang mga panalangin, mga pangangailangan doon. Ikaw, Panginoon, ang aming nilalapitan na kung paano sila lumapit sa iyo, Diyos, tulungan mo sila, Panginoon. Mapagtagumpayan nila, pagpalain mo sila, meron sa pangangailangan pinansyal, pagpalain mo, gamitin mo ang kanilang pamamasalang ito, biyayaan mo ng mga pasahero, Panginoon, pagkaloob mo ang kanilang mga pangailangan. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. So, ang sabi ng Biblia,
na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, paano natin tinanggap ang ating Panginoon? Ito, sabi, tinatanggap natin bilang ating Panginoon. Yun po yung tinanggap natin ng Panginoon. At kung tinanggap na po natin ang ating Panginoon, ay binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung anak po ng Diyos, so wala pong nakapagmana po, di ba? Halimbawa, mayroon pong isang mayaman, halimbawa na si Henry C. Hindi po apo, hindi po yung mga pamangkin, kundi yung anak po nila ang nagpagmana. So ngayon, tayo ay, sabi ng Biblia, hindi ako may sabi niyan. 1 John 1:12, ang sino mang nagsitanggap sa Panginoon, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, at kung anak nga ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At sabi doon sa Roma 9, na kung ipapahayag natin sa ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Ang tao ay pwedeng magtapat-tapatan, pero ang Diyos ay tapat upang tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating mga nagawa sa kanyang harapan. So kung ang tao, pag nagpatawad yan, sige, una, pangalawa, pangatlo, pag inulit mo pa sa akin, tatamakan sa akin. Pero ang Diyos hindi. Matutusin po ilang cases tayo nagkakasala sa isang araw. Napangarami ng pagkakasala. Pero kung ang Diyos ay gano'n, na pagkakamali natin ay paparusahan agad tayo, wala pa tayo. Wala yung natin. Pero dahil na, ang tutugan ng Panginoon, sumampalataya na sa ating mga. Sumampalataya na lumapit nila, subukan nila. Pero nakikita sa buhay nila na paano nga po gagawa ito sa buhay na hindi na nga po sinasampalataya. Diba? Isa, diba? Sa isang tao, hindi na natin sa isang tao na hindi ka naniniwala na tayo ng mga so tayo naman natin sa Diyos, alam niya, siya ang Diyos na makapagpapalala. So, kung meron kang problema ang sasakyan, mga president niya, so sino ang gagawa niya? Magre-refer yung tao, kasi gawa niya ng tao. So tayo, bilang tao, sino po ang pwedeng mag-ayos ng mga problema natin? Sino po ang pwedeng tumulong sa atin para hindi tayo manghina, hindi tayo mawala ng pag-asa kundi ating Panginoon. So,